Sa panahon po ngayon, normal na lang 'pag nakarinig ka ng 12 years old na grandmaster. Kasi yung mga nagiging IM 10 years old pa lang, eh. At ang youngest grandmaster po ngayon sa kasalukuyan, walang iba pa kundi si Yagis Kaan Erdoğmuş ng Turkey. Ayan, oh, tama ba pagka-pronounce ko? So, pinakabatang grandmaster at the age of 12 niya yan nakuha. Sa kasalukuyan ngayon, 13 years old na siya. Alam ko magpo-14 pa lang siya. At ang classical rating niya po ay 26-18. Siya po ang may hawak na record ng youngest ever na naka-reach ng 2600. Kasi 12 years old pa lang, 2600 na yung rating. Matindi tong batang ito, no? Ngayon po, nagkakaroon ng torneo dito po sa Sweden, yung Tepe Sigiman Chess Tournament. Parang Bisaya man, na. Sigiman? Mamahayag na lang. Anyway, ang mga players po nakasali dyan, eto. So, closed tournament po ito, invitational. Andyan po si Erwin Liami, ang one of the top player po yan ng Netherlands, kasama nila Anish Giri, si Grandmaster Richard Laporte, number 1 ng Hungary yan, si Sindarov, eto talagang umuusbong, pinagtatalo sila Magnus at iba pang top player sa mga torneo. Eto naman pong si Ray Robson, malakas na player din ng Amerika, at number 1 player ng Sweden na si Neil Grandelus, at ito ang gusto ko, andyan po ang idol ko, si legendary Grandmaster Basil Ivanchuk, at ang world champion challenger sa women na si GM Tan Shongji. Okay, eto ngayon dito ako interesado Ano ang nangyari between the youngest grandmaster na si Yagis Edermus laban kay legendary grandmaster Ivanchuk? Kamakailan po nagpapakitang gilas itong si Ivanchuk na kung saan tinalo niya pa si Nahil Siran sa mga bidyong ginawa ko. Ngayon, aba, youngest grandmaster na to. At very talented talaga yung bata. Sa katunayan, nung round number 4, tinalo niya po. Walang iba kundi si Grandmaster Richard Laporte. So eto, round number 7, magkaharap sila. Anong nangyari? Simulan na po natin. Medyo mahaba yung intro no? English ang tinira ni Ivanchuk. Sinagot po yan ng E5 lang. Pagka E5, nag G3 si Ivanchuk, Knight F6 develop, Bishop G2, so boy C6 lang, no? Ang common dyan is something like Knight C6 or Bishop B4, kaya lang walang Knight C3. Kaya C6 siguro yung tinira. Wala din kasing Knight F3, walang pressure dito. So may pagkakataon na makapag D5 later on. Anyway, after C6, nag D4 agad si Ivanchuk at mabilis tinira yon. Ngayon, medyo magtataka dyan, coach, ba't ang agang binuksan ni Ivanchuk yung gitna? Di ba pag kinapture po yan, queen takes, lumabas agad yung Reyna. Alam niyo po kasi nag C6 So wala pong tempong makukuha sa Reyna, wala kasing knight C6, kaya pwede yan. Anyway, ang ginawa po ni Yagis ay nag-bishop lang sa B4 check, hinarang po yung bishop, kinapture po yan, binawi ng Reyna, and then nag D6 lang na kung saan kung titingnan niyo yung oras nila, mabilis tumira pareho. So ibig sabihin yan, abay preparado, alam nila ginagawa nila. Pagka D6, nag-E4 lang si Ivanchuk. Medyo napaisip na siya dun. Ayan, nabawasan na siya no? 1 hour and 28 minutes, nagkasing lang. Si Yagis na kung saan, abay, pinag-isipan ng sobrang tagal. Yung castling na yan, 11 minutes niya pinag-isipan. So, linagay lang po yung king sa safety and then nag-knight lang sa may E2. Pagka knight E2, B5 naman. Talagang matindi binibiyak yung mga matinding sentro, lakas kasi ng sentro So B5 agad no. Pagka B5, nag-castling long si Ivanchuk, mas matindi. Sabi niya sa'yo na yung pawn ko na hindi po kinapture. Kasi pag tinakes pala yan, titirahan ka lang ng knight dito. Ayun, bibigyan ng pressure, babagsak din. Hindi naman po kasi maitulak ito, lalakas yung bishop. Ganun mangyayari. Kaya nag-knight BD7 lang yan. Knight A3 pa rin yung tinira. Nag-queen B6 para depensa sa B5. And then B4 lang. Pagka B4, nag-A5 lang. Biglang naglaro sa queen side pareho. Pagka A5, kinapture na po yung B5. Binawi po yan ng pawn. And then nag-rook lang sa may B1. What's the point? Ito threat niyan. Kain. Tapos pababagsakin yung B5. Pero ito pong si Edermus,
Bishop B7 lang ginawa. Number 1 engine move, ang intention niya, develop the bishop plus pressure po yan sa e4 na sinagot ng pawn takes a5, queen takes a5, queen takes a5, rook takes a5, and then kinain po pawn sa b5. Eto ngayon ang nangyayari. Libre ito pero may capture doon. No, pag kinapture mo naman ito, magka-capture ka ganun, may threat doon. Kahit kainin mo ito, hindi ka mawa 1 pawn down, 1 pawn up po ang puti kasi may extra pawn po sa a2. Kaya ang ginawa niya, nag-rook a7 lang. Pagka rook a7, nag-knight naman po sa may c2 to save the knight. At dahil doon, nabawi yung pawn sa may e4. Pagka-take sa e4, kinapture lang po yan, tinakes, and then tulak ng pawn. So, ang ending po, medyo close to equal daw, pero may konting kalamangan ang puti dito, konti lang, sa kadahilanan na meron po siyang pass pawn. So, ang ginawa nito, nag-rook c8, inatake yung kabayo na tumalon lang sa may b4, tapos nagpasingaw yan eh. Pagkapasingaw, nagtulak ng pawn, ayan na yung pawn ni Ivanchuk. Pagkatulak ng pawn, nag-rook c4 hitting the pawn, na kinapture na po yung e5 at binawi po yan ng pawn din. Pagka-takes ng pawn, tulak pa rin. Ano, yung mga tulak na pawn na yan, sabi po ng engine, equal. Pero yung bigat po kasi na pressure na binibigay niyan, konting hakbang na lang. Na-graduate na, malaki-laki po yun. Medyo yan yung mahirap ikalkula, nakakapigay po talaga ng matinding pressure. Anyway, pagkatulak ng a6, nag-knight lang po sa may c5. Medyo konting tutok dito po sa pawn na sinagot ng rook lang sa may a3. Astig, no? Rook a3 lang? Bakit rook a3 lang? Gusto sigurong tumalon yung kabayo, dinidepensahan. Anyway, tumira po yan ng king sa may g7 na tinira lang ng king sa may g2, activating the king lang. Tapos nag-e4 po dito na kung saan, hindi na daw po, yan yung best move. Ibalik lang po natin, ang best move po is immediately knight e4. Aba, para saan yung knight e4? Siguro ililipat yung kabayo nito, ma-activate. Baka ganun. Anyway, ang ginawa nga po ay nag-e4 na sinagot ng knight lang po sa may f4. Actually, knight c3 is okay din, pero pareho po kasi ng tema yan. Gustong pumunta dito. Ayan. So pagka knight po sa may f4, nag-knight e5, kaya pala tinulak yung pawn. Gusto maggamit ito, no? Doon pumunta, pwede dito, tapos mamatiin, salbahe. Anyway, tumira po ng knight d5 na nga, ito pong si Ivanchuk, and then nag-knight f3, yan, yan yung mga gustong gawin yan eh. Kaya Ivanchuk, dumipensa agad sa ilalim. Pag depensa sa ilalim, lumipat dun yung kabayo, inatake yung tore, tumakbo lang po yan, at pagtakbo, nag-knight sa may c2, na linagyan na po ng question mark. Ayun. Bago natin ituloy yan, baka makalimutan ko kasi, balik po natin ng konti. Wag daw yan eh. Aba, matindi yung engine move, no? Ito ang engine move. Yan lang daw gawin. Basta wag mo daw ito igalaw. Bakit? Siguro kasi makakatalon doon yung kabayo later on. Anyway, ano ba nangyari? Yun na nga po, knight c2, tinakes, takes, and then nag-rook c6 yung pala. Yun yung reason kaya mali. Merong rook c6, mapipin yung kabayo, maaalangan. Ngayon, inanalyze yan ni Yagis, akala niya may tirada siyang knight b3 lang. Interesting, no? Wow, may ganun. Nakaligtas coach sa pagkapin. So, yes, libre yung tore, pero may kain dito, di ba? Yun ang nangyayari. Pero wala eh. Kinain lang po yan eh. Kasi pagka-takes mo, tingnan mo tong kabayo, nalayo po yan ng landas. So, nag-rook c6 lang. Pagka-rook c6, nag-knight lang po sa may b3 para bumalik sa laban. Nag-knight lang po sa may b4. Ayan, depensado po yung a6. Later on, pwede na po yung mga ganyan. So, nag-king f8 and then nag-check. Umangat and then gumanon. Teka lang po Bakit kaya, ibalik ko lang po. Bakit meron ba tayo pong umangat dito? Ay, sa pool. Ano ba yan? Kaya hindi pwede. Ay, ang ginawa is nag-king doon, bumalik. Kaso pagka rook c3 hitting the knight, tumakbo po yan. And then nag-king move lang. Kining movean lang Pagka king move, nag-king f6 na sinagot ng rook lang dun, hitting the knight again. At itong matindi niyan, syempre, atake mo, umatras. Pagka-atras, ayun, ang pangmalupitang sacrifice ni Ivanchuk, no?
pinapakain yung tore. Anong mangyayari pag kinapture? Hindi po tinex yan, pero ipakita ko lang muna ha. Ayan po mangyayari, check. So, syempre lalapit yung king mo. Lapit tayo, capture. Paano mo to didepensahan? Yan ang tanong. Hindi po aabot yung kabayo, yung king hindi aabot kasi matutulak na. Grabe naman yan. Kaya napatakbo eh. At pagtakbo, naitulak na naman yung pawn. Pagkatulak ng pawn, less than a minute na lang po si Ivanchuk. Tapos 1 minute may get si Yagis. Ang tinira po ay King E6 and then nag-Knight C2. Ayan. Kung papansinin nyo po, biglang tumaas. Naging 20 minutes. Actually, nadagdagan kasi yan ng 30 minutes. Pagdating po kasi ng move 40, additional 30 minutes per player. So, move 41 na. So, nag-Knight A5 and then nag-check. Pagka-check, lumapit doon. Dumipensa. Nagtulak naman po ng pawn yan at ito matindi. Akala mo, parang okay pa, di ba? Oh, wala namang ginagawa. Dito na lang tayo, create ng something. Tapos later, pupunta dito yung kabayo, di ba? Oh, ito matindi. Ubos na pala yan. Kasi may tiradang brilliant sacrifice si Ivanchuk. Parang puzzle. Rook B7. Pinakain yung tore. Magtataka ka ba, di nilang kinain dito eh. No? Mas mabilis kasi pag dito. Dahil ang pinaka-threat nito is Rook B8. Pag hindi mo tinix. Pag hindi mo kinain niya, Rook B8 yan. Ngayon, ano bang mangyayari pag kinapture? Kasi hindi na madepensahan yung yung Rook B8. Actually, nag-resign na dun eh. Pero ano mangyayari pagka takes Knight C7? O, kahit lumapit kasi yung king mo, Knight lang dito. And there's no way to prevent the pawn from promoting. Ang next move po is dito. Hindi makalapit yung king eh. Hindi makalapit. Oh. Let's say, alis mo to. O, tirahan ka na nito. Pakain na. Oh. Wala eh. Hindi ka makalapit. Promote na eh. Grabe. Tinalo ni Ivanchuk. Yung batang super grandmaster. 2,600 at the age of 12. Grabe naman tong si Yagis, no? Pero eto matindi niyan. Yes, tinalo siya ni Ivanchuk round number 7. Pero tingnan niyo po yung standing ng torneo. Leading po si Sindarov with 4 points. Tapos si Yagis number 2. Ayan, no? Kasi tinalo niya yung Tanson G, Richard Laporte. Natalo lang talaga siya kay Ivanchuk. Ayun, nung round number 5. Round number 5 pala sila naglaban. Mali ako. Sorry. Round number 5. Tapos round 7 pa lang pala yung parating. Alright. So, yan po. Akala ko round 7 eh. Correct nyo ako dun ah. Correction. Round number 5, tinalo siya ni Ivanchuk. At eto na nga po ang standing. At kung mapapansin nyo, medyo nagkakalat si Ivanchuk dito, no? Isa pa lang panalo niya. Kay Yagis lang. Ayan, tinalo siya ni Laporte, tinalo siya ni Tanson G at ni Neil Grandelos. Medyo minus 10 na po siya. Si Laporte nagkakalat eh. Tinalo ni Tanson G sa kanila Yagis. And then nanalo kay Ivanchuk finally. At tingnan natin kung ano pa mga mangyayari sa susunod na rounds. Championing kaya ito ng batang Grandmaster. Abangan po natin yon. Muli po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.